Pagpalang araw po mga ka-business, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo. Today's vlog. Reaksyonan lang po natin yung panibagong pagtulong ni Gila Kuya ka-business kay Nanay Marita at kay Jonathan. Panoorin po natin to, yung upload ni Kuya ka-business. Tingnan natin kung ano pong sasabi niya. Reaksyonan lang po natin yung gagawin uling pagtulong ni Kuya ka-business kay Nanay Marita at kay Jonathan. Na kung saan ay marami po tayong nababasa sa mga comment section na basta si Jonathan ang topic sa isang vlog, talaga pong napakarami pong baser na pumapasok. Na kung saan po ay nandyan po yung mga sinasabi na unyango daw po kung sino yung kaharap, yun daw po magaling. May mga ganyan pong komento at saka po napakatamad daw po. Ganyan mga komento sa mga comment section ng mga influencer na nagbablog kay Jonathan. Kaya po hindi naman po natin masisisi ang mga viewers na mag-comment ng mga ganon comment na labang kala Jonathan. Kasi po, totoo po, minsan po totoo po talaga kasi yung sinasabi nila at nakikita nila sa pinalalabas ng mga influencer, yung mga vlogger po. Di rin po naman natin masisisi si Jonathan kung bakit ganun po ang kanilang kilos at pag-uugali. Kasi po, yung kanagisnan po nilang lugar ay hindi rin po maganda, di ba po? Alam na po natin yan. Kung saan po nang galing sila Jonathan. Kaya po, hindi po natin masisisi kung bakit ganun po ang ugali ni Jonathan. Kasi po, siya ay lumaki sa masalamuot na buhay. Kumbaga, puro galit po ang nasa puso't tandaan niya. Yun po ang nakikita natin dyan. Sa banda po ay marami na rin pong mga vlogger na nag-vlog sa kanya. Nandyan nga po yung siniraan pa nga po niya sila Kuya ka-business. Hindi po natin pagkakala kasi po napapanood po natin. Nandyan din po yung kung sino yung kaharap niya, yung siya magaling. Pati kala Kuya Renji, saka kala Thinking Buddy. Nangyari na nga po yung si Boss Tony nga po ay siniraan din po niyan. Kaya po, wala na po lugaran talaga si Jonathan sa mga vlogger. Kaya lahat po ng vlogger siya po ay iniiwasan na rin. Kasi diyan nga po nagsimula yung away ng mga influencer. Lalo na po sila Kuya ka-business saka sila Thinking Buddy. Kung bagay nagkasama po ng loob, gawa po ni Jonathan. Kasi po, yung ugali po ni Jonathan, kung sino po yung kaharap niya, yun ang magaling sa kanya. Pag nakatalikod na yung isa, yun po sisiraan niya. Ganun po ang estado ni Jonathan. Kaya nga po, ang isa po kung ugali ni Jonathan, yung mga gamit niya ay binibenta po niya. Ang katwiran niya po ay kanya na daw po yon at binigyan na po daw ng sponsor yon. Kahit ano po sabihin ng mga influencer, ay hindi po siya nakikinig talaga. Kaya po hindi po natin may iwasan ng mga comments sa comment section na may mga talagang basher siya na napakarami. Talagang kung tutuusin ay bugbog sarado na si Jonathan sa mga basher. Mabuti na lang natin hindi si Jonathan marunong bumasa. Kung hindi, matutuliro po si Jonathan. Mga ka-business, mga kapapi po, itong bandang to ay lumapit na naman po si Jonathan kala Kuya ka-business. Siya rin naman pong hindi naman po talaga matitiis ng ating Kuya ka-business at talagang bukas ang palad ni Kuya Business sa mga ganyang tao. Nangangailangan po talaga.
Kas po, talaga pong hindi po iyaano na napakatigas po talaga ng ulo ni Jonathan. Kaya po sinabi ni kay business na kung sakali ka itutulungan ko uli kayo mag-ina ay magkakaroon po ng kasulatan na sa barangay na araw-araw siyang maliligo, pati si Nanay Marita, at lahat ng gamit na ibibigay ng sponsor sa kanya ay hindi niya aring ibenta. Yan po ang ano ni Kuya Business. Ang usapan nila na hindi niya ari ibenta yung ibibigay ng sponsor. Kasi yun po ugali po ni Jonathan na lahat po ng gamit ng binibigay nila Kuya Business ay lahat po ay naibenta na po niya. Kaya po napakagaling po ng ating Kuya Business na naisipan niya po yon na maggawa ng kasulatan na gano'n ang mangyayari kasi sigurado po na pag nagkataon kung hindi si Kuya Business hindi gagawa ng kasulatan ay maibebenta na naman po ang mga ibibigay sa kanya mga gamit, mga ka-business, mga kapapi. Kaya tama po yung mga ginawa ni Kuya Business para rin po sa mag-ina yon na matuto si Jonathan ng maging magandang yung bang mga binibigay sa kanya ay huwag niya ibebenta, pahalagahan niya. Yan na rin po sinasabi ni Thinking Body dati. Dahil yun ay pinaghirapan po ng sponsor. Kaya po hindi natin maalis sa mga viewers, sa mga nagko-comment na hindi magsalita ng hindi maganda dahil po sa mga pinakikita po ni Jonathan. Wag po rin nating saraduhan ng pinto ang mag-ina kasi po nakita mo po natin na wala pong tutulong sa kanila. Nakita nyo, nakakaawa din naman po. Pati po si Nanay Marita, nakita nyo po yung kanyang kalagayan na namamanas na po, so manas na po ng kanyang mga paa. Sino pa ba ang tutulong na nakagaya nila Kuya Business kung hindi tutulong ni Kuya Business si Jonathan? Wala na pong ibang tutulong kung hindi sila Kuya Business. Sa katulad ni Jonathan na maraming nagagalit, marami ng sinira na pagsasamahan dati, di ba po? Kung natin pagkakilala, bigyan po natin ng isa pa po pagkakataon si Jonathan na mabago po ng ating Kuya Business. Tingnan po natin kung uubra po ang gagawin ni Kuya Business kay Jonathan kung sakali, at pag-pray na lang po natin na mabago nga po si Jonathan sa pamamagitan ng ating Kuya Business. Kasi po kung hindi po susubukan ni Kuya Business, kakaawa naman po yung mag-ina. Magpapalaboy-laboy na lang po sa kalsada. Nakikita nyo naman po kalagayan nila Jonathan saka si Nanay Marita. Yun nga po mga hayop pinapakain natin. Ito pa kayang tao na kaya ba natin kaisin. Kaya po wag muna po tayo mag-comment ng mga masasama sa vlog nila Kuya Business. Kumbaga suportahan po natin ang gagawin niyang pagpapatino kay Jonathan. Huwag po natin siyang basher i-down sa mga pambabas na ginagawa natin kay Sir Wakiwak. Huwag po. Pagkos tulungan po natin si Kuya Business na mabago niya si Jonathan. At sana naman po ay maging matino na po si Jonathan sa pagbibigay ni Kuya Business ng bagong pagkakataon na wala na pong matutulong sa kanya kundi si Kuya Business lang. Kaya pagbigyan po natin at buksan po natin ang ating mga palad. Kung tayo may tutulong, ibigay po natin at tulong po natin para po sa mag-ina. Mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang po ang aking simpleng vlog, ang pagre-reaksyon sa mag-ina nila
Nanay Marita at saka ni Jonathan. Huwag po natin silang husgahan kasi tao po yung mga yan, nasasaktan din po yan. Bigyan pa po natin ng isang chance na mabago ni Kuya Ka-Business, Jonathan. Baka sakali, wala pong imposible sa Panginoon. Hanggang dito na lang po. Maraming po salamat kay Kuya Ka-Business, kay Ate Ka-Business, kay Papa Dins, sa mga kagwa, sa mga EMS, sa mga reactor, at sa kay lalong-lalo na po kay Sir Anime. Pakitulungan naman po sila yung mga ilalagay bababa ko sa aking video. Supportahan po sila.